Ano? Actually, wala kami klase kay may appointment kay may si Pastor Luwaya. But nothing kami live. Kami ay muling bumabati ng magandang gabi sa lahat ng mga lugar na may kaparehong oras dito sa Pilipinas. Ngayon po ay alas 7:11 ng gabi at magandang umaga naman sa ibang bansa at hapon sa ibang lugar. At kami po ay nag-aanyaya muli na inyo po nawa kaming samahan sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon pong oras nito mga kapatid, mga taga-subaybay ay dapat ho ay wala po tayong live sa ganitong oras dahil ang ganitong pagkakataon ay siyang kasagsagan ng lecture sa ating pong online Bible class ng pag-aralan natin theological training. At isang dahilan kung bakit tayo nakapag-live ngayon dahil meron pong hindi nasang pagkakataon na yung ating pong instructor ay mayroong mga bisita kung saan na hindi niya po pwedeng maiwanan. Kaya dapat ngayon ay may exam sa mga estudyante natin. Pero dahil sa hindi nga makakarating ang ating instructor, si Pastor Purge ay Pastor Luaya, no? Ay wala po tayong klase, wala pong exam at masaya yung ating estudyante. Mga kapatid at mga kaibigan, kasama pa rin po natin si Brother Gomer sa ating live at hindi lang po siya ang nakakonect ngayon via Zoom, kundi lahat po ng estudyante ng pag-aralan natin theological training. At meron pong nakakonect po sa atin na almost 90, na connected po via Zoom. At minabuti po natin na isama na po natin sila sa ating live ngayon at makikita po ninyo na connected po sila via Zoom at makakapagtanong po sila ng live sa ating program. Bagaman ang ilan sa kanila po mga kapatid, mga taga-subaybay ay medyo nasanay na po sa sa loob lamang ng 2 buwan ng pagsisimula ay marami na po silang natutunan. Ganun pa man dahil sa nakalaan na sa kanila yung oras nito ay pumayag naman sila na makakasama po natin sila sa ating program ngayong gabi. Kasama yung ating pong presidente, si Sister Susan Garulacan. At kung may pagkakataon mamaya ay mapririnig natin sa bandang huli si isa ang kanilang boses para umati. Huwag lang sabay-sabay siguro o kaya ay ating batiin ni si isa yung kanila pong mga pangalan. At ayan akin munang gustong pabatiin si Brother Gomer. Paki-open yung camera bro. Yun. Sige. Ang gabi, Brother Johnson, at sa ating pong mga kapatid na kasama natin dito. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating pong mga taga-subaybay sa live ay magandang gabi po. Ayan. Thank you, Brother Gomer. At gusto kong pabatiin yung ating presidente, si Sister Susan. Hello. Hello po sa isa na naman po mapagpalang gabi muli na naman po kaming nakasama. Ay, hindi pala muli, kundi ako po. And yung ating po mga estudyante, malamang first time po nating makakasama sa live. So, nagpapasalamat po kami sa aming mga ama at binigyan kami ng pagkakataon na makasama dito sa live. Yan. At mamaya ho, yung magtatanong ng live via Zoom ay bibigyan natin ng pagkakataon mga kapatid. At yan ang dahilan kung bakit hindi tayo makakakuha ng maraming views ngayon dahil andito na po sila sa Zoom, connected na po sila. At ganun po ay nag-share po sila ng ating live program ngayon. So, dumakon na tayo ngayon sa
ating opening prayer. Ayan, Brother Gomer. Sige, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, ang inyong tahanan sa mga langit, purihin po ang inyong dakilang pangalan sa oras na ito. Patuloy po ang aming pagpapasalamat sa buhay at lakas na inyo pong pinagkakaloob sa bawat isa. At muli sa oras na ito, Panginoon, kami po ay muling mag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin po namin ang patnubay ng banal na Espiritu. Inyo namang isugo, Panginoon, bigyan kami ng karunungan at ganun din naman ang aming pong gagawing paglilingkod ay maging biyaya at pagpapala sa aming mga taga-subaybay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang gagawin natin ngayon, mga kapatid, ay dahil sa priority po natin na magtanong, yung pong ating mga estudyante, and of course, yung pong mga viewers po natin live, ay pwede rin po kayong mag-post ng inyong question dito sa comment section po natin. Sa mga written question po na nandito po sa chat sa Zoom ay si Sister Susan ho ang magbabasa. At para makikita ko po kung sino yung magtataas ng kamay sa magtatanong mamaya, ay ako na po yung magbabanggit ng kanilang pangalan at saka lang po ninyo i-unmute ang inyo pong mga microphone. At ngayon ay ibibigay ko para sa unang tanong kay Sister Susan para banggitin at kung ano yung unang tanong na ating pong pag-uusapan. Sister Susan? Okay, so bilang pambungad po, meron po tayong natanggap before po tayo mag-start ng program na isang magandang katanungan mula po sa isang nating masipag na estudyante. Nais lang po namin i-recommend dahil po sa magkaiba po ang aming time zone pero talagang sinisikap po niyang gumising o manatiling gising every time na may klase po kami. So ibigay na po natin ang ating kay Ma'am Marilyn Green upang siya na po ang magbigay ng kanyang tanong. Dahil maganda po yung kanyang katanungan. So sige po, Ma'am Marilyn. Wow. Thank you, Sister Susan. And good evening to you, Brother Johnson and Brother Gomer. It's a great opportunity for me to speak. Wow, I'm here now, live. Amazing. It's my opportunity, ma'am, to give this question. My question is in regards of Revelation 18:23. Okay. So, tingnan po natin, basahin po natin at kung ano yung nakasulat sa Revelation 18 verse 23. Gamitin po natin yung old na yung lumang Tagalog Bible. Ang sabi po rito, at ang ilaw ng ilawan ay hindi na liliwanag pa sa iyo. At ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo. Sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Ayan, medyo malalim ho ito, mga kapatid. Thank you, Sister Marilyn. Alam nyo, talagang time difference po sa lugar nila ay malaki. Kaya 6 hours difference. yun. 6 hours difference, 5 hours difference. It's 1 o'clock now, 1:30 in the morning. Po. Okay, so madaling araw, no? Thank you po. Okay, so ito po mga kapatid, may mga binanggit ho dito na yung mga mangangalakal, yung pong sinasabi po rito, the merchants, tapos mga sorceries ay naluko o nadaya. Andyan po yung Tagalog at saka English po dyan.
Tapos may binabanggit diyang bridegroom, bride, hindi na daw maririnig, sabi po dyan. At yung ilawan ay hindi na maririnig, ay hindi na makikita. Ang liwanag ng ilawan ay hindi na makikita pa sa iyo. Pagka hindi ho natin tinignan yung context nito mga kapatid, eh, hindi mahirap po itong explain. Alam naman natin yung Book of Revelation ito ay prophecy. Kaya titingnan natin, isasalang-alang po natin, i-consider po natin yung context na tinatawag. Kung babasahin po natin ang buong konteksto niya, siguro hindi natin simulan sa verse 1. Dito na lang po ako magsisimula sa verse 9. Tapos papaliwanag ko po, tapos ibibigay ko kay Brother Gomer yung last part po nito bago tayo pumunta sa ibang topic. Kung tingnan natin yung verse 9, sabi po dyan, ang mga hari sa lupa na nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya ay nangagsiiyak at nangagsitaghoy tungkol sa kanya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. So, basahin po muna natin yung verse 10 sa sunod na talata. At nakakatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya na nangagsasabi sa aba ng dakilang Babylonia ng bayang matibay sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa iyo. Di sabihin, itong verse 13 ay may kinalaman po ito sa huli o hantungan na mararasan nitong tinatawag po nating spiritual Babylon. Sino itong Babylonia na tinutukoy po dito at binanggit dito ang magiging karanasan? Ito po ay tumutukoy, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagbagsak ng Babylonia or spiritual Babylon na binabanggit po dito sa Revelation sa mga iba't ibang chapter. Ang pagbagsak nito ng Babylonia ay magkakaroon ng epekto sa king of the earth na binanggit doon sa verse 9. Sabi doon, who committed fornication and lived luxuriously with her. I-atras mo nga sa verse 9. Ayun. So, yung pong mga talatang ito ay mayroon pong mahalagang mensahe po sa atin. Alam niyo po ba kung bakit? Kung titingnan po natin yung Adventist approach, yung pong explanation natin bilang mga Seventh-day Adventist. Kung may mga nanonood ngayon at lagi naman maraming nanonood na hindi naman natin kaibig sa pananampalataya, ay alam kong hirap tanggapin sa kanila. Subalit ngayon, ay gagamitin po nating sagot yung Adventist view, yung atin mismong pananaw at interpretation regarding this topic. Meron pong binabanggit po rito sa aklat na nasa aking harapan. Ito pong revelation of Jesus Christ na sinulat po ng isang professor ng Andros University, si Professor Ranko Stefanovic, na kinikilala po ngayon ng General Conference na isa sa mapagkakatiwalaan pagdating po sa Daniel and Revelation. Gusto ko pong basahin, i-share, yung pong kanyang explanation tungkol po dito sa talatang ito. At titingnan po natin yung kanyang commentary dito sa verse 9 ng Revelation 18. Ito po ang nakasulat, no? King of the earth, sa verse 9. The king of the earth denote the end-time governing political powers of the world who have put their authority and influence into the service of Babylon. So Babylon apparently acted through them to gain control of those inhabitants of the world who did not voluntarily submit themselves to her. So, ayan.
malinaw po na yung tinutukoy po dito na King of the Earth, ito po ay yung governing power o governing political power sa buong mundo. Yan. Tapos, ang sabi pa dito sa karugtong, the fall of end-time Babylon afflicts first the kings of the earth who committed fornication and live luxuriously with her. The kings of the earth denote the end-time governing political power of the world who have put their authority and influence. Ulit lang. Ito pala ang karugtong. Sorry. Babylon apparently acted through them to gain control of those inhabitants of the world who did not voluntarily. Bakit na ulit ito aking Sandali lang, ha? Nagbalik-balik yung aking presentation. Okay. Ito. Sorry. Bakit ganun? Yan. Babylon's destruction means their own imminent loss of political power. As Abraham centuries earlier watched the smoke ascending from Sodom and Gomorrah as a sign of divine retribution on those two cities in the valley, Genesis 19 verse 28. So the political powers of the world witness the demise of end-time Babylon. They stand in fear of their own torment and cry and mourn over here when they see the smoke of her burning. So, kung titingnan natin itong pagbagsak ng Babylon, ang sabi ay dahil sa kawalan niya ng suporta sa political power. Kaya, yung pangyayaring ito sa chapter 18, ang sabi rito ay gusto ng Babylon na ito may makontrol niya ang buong lupa kasi marami din ang hindi nagpasakop sa kanya. Itong political power na ito na inudyokan ng Babylon, kung saan ay pinangakuan ng kung ano-anong na binabanggit, unti-unting nakikita nitong political power na ito na hindi naman naging totoo yung mga pangako ng Babylon sa kanya. Unti-unti na ito bumabagsak at ayon sa pangitain ay bumagsak talaga ito. Mga kapatid, itong end-time governing political power na sinasabi, ito ay gobyerno na gagamitin sa huling araw para suportahan ang gawain ng Babylonia. Ang gagawin ng gobyernong ito ay gagamitin ang kanyang power para yung mga tao na hindi nagpasakop sa Babylon ay tutulong sila para sumunod ang mga tao dito. O yan po yung ibig pong sabihin niyan. Ngayon, bakit baka sabihin ng ilan ay saan kinuha yung bakit ganito ang explanation nila? Baka sabihin bias kasi Adventist lang ang mayroong explanation po nito, mga kapatid. So titingnan natin ngayon yung paliwanag ng iba pong mga komentary, ay meron din po tayong mga katulad at kagaya ng mga explanation po nito. Ano po, mga kapatid? Tingnan natin yung verse 9 uli. Kung bakit nagkaroon tayo ng explanation na ganon. Kung babalikan natin yung talatang maybe, yung ang mga hari sa lupa ay nangakiapid at nangabuhay na malayaw na kasama niya at mga sisiiyak at magsisitaghoy tungkol sa kanya pagkakita nila ng usok ng kanyang pagkasunog. So pansinin po niyo yung sinasabi ng talata. Ang mga hari sa lupa na nakiapid sa kanya at nakilayaw sa kanya ay nagsiiyak, nagsitaghoy dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng Babylon. So ibig sabihin yung explanation sa binasa natin ay talagang nandyan po sa verse 9. Ang ibig po sabihin ng kanilang panaghoy na binabanggit ito dyan
ay dahil sa nadamay sila ng mapanlinlang na aral ng Babylon. Kumbaga yung lupa, no? Na hindi naging maingat, nadaya po sila ng aral nito. Alam naman natin yung spiritual Babylon, ito yung false church, mga kapatid, ay mag-aano sila, mananaghoy sila sapagkat sila ay nadamay sa pamamagitan ng huwad na mga aral nitong spiritual Babylon na ito. Kaya nga maganda po na pagdating natin sa Daniel Revelation topic ay malamang ito ay madiscuss natin. So sila po ay day morning, yung pananaghoy, yung morning na sinasabi is an expression of the realization that they must share in Babylon's fate. Oh. Kaya tingnan po ninyo yung verse 11. Babasahin muna natin itong verse 11 tapos ituloy-tuloy po natin hanggang sa 17. Sige, basahin natin. At ang mga mangangalakal sa lupa ay magsisiiyak at mga luluksa tungkol sa kanya sapagkat wala nang bibili pa ng kanyang kalakal. Yan. Tapos sa verse 13. Sa 12 muna. Sabi niya sa verse 12, ng kalakal na ginto at pilak at mahalagang bato at mga perlas at mainam na lino at kayong kulay ubi at sutla at kayong pula at sari-saring mababangong kahoy at bawat kasangkapan garing at bawat kasangkapang mahalagang kahoy at tanso at bakal at marmol. Ito pong mga binabanggit dito mga kapatid ay mga uri ng mga kalakal na ginagamit po talaga ng mga tao sa Bible noon. Sa verse 13, at kanila at especias at insenso, pasensya na po, Tagalog yung binabasa natin, at ungwento at mga kamangyan at alak at langis at mainam na harina, trigo, mga baka at mga tupa at kalakal ng mga kabayo at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Ang mga bungang pinipita mo ay mga nangapalayo sa iyo at lahat ng mga bagay na mainam at mariringal ay nangalipol sa iyo at hindi na masusumpungan pa. Ang mga mangangalakal na mga bagay na ito na nangagsiyaman dahil sa kanya ay mangagsisitayo sa malayo dahil sa takot at pahirap sa kanya na nagsiiyak at nagsipagluksa at nangagsasabi sa aba niya ang dakilang bayan. Siya na nararamta ng mahalagang lino at ng kayong kulay ubi at pula at napapalamutihan ng ginto at ng mahalagang bato at mga perlas sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan at bawat pinunong daong at bawat naglalayag saan mang dako at ang mga mangdaragat at lahat ng nagsipaghanap buhay sa dagat ay nangakatayo sa malayo. Ito po kaya na nagka-interest din ako na ito'y sagutin dahil meron po mga interpretation nito na kinukunik po ito sa ating kapanahunan na baka na nga dumating na itong dahil sa pamagitan ng pandemic nito o COVID na ito ay hindi ka na makabili kung wala ka ikang vaccine o wala ka ng hindi ka na rin pwedeng magbenta. So, ganito, ganyan. Kaya binigyan natin po ito ng introduction dahil nga ito po ay yung kahihantungan po ng tinatawag po nating Babylonia, yung pagbagsak ng Great Babylon sa Revelation. Kaya yung mga binabanggit po dito, yung pong mga pinunong daong, yung mga naglalayag, mangdaragat, yung nagsisipaghanap buhay sa dagat, ay nakakatayo sa malayo. So, ito ang explanation. Uli, tandaan po natin yung ating ginagamit ay yung stand ng Seventh-day Adventist. Ganito po yung explanation, The fall of Babylon also. Ito na nga ba yung sinasabi ko.
nagluloko itong aking PowerPoint minsan, nagduduplicate ng bawat pindot ko. Yung sumunod na ano, nagdudubli-dubli. Sadali. May virus na yata. Sige. The fall of Babylon also afflicts the merchants of the earth who traded with her and have grown rich from her excessive luxuries. These great men of the earth, Revelation 8:23, are the figurative commercial retailers of Babylon who sell and distribute the spiritual merchandise of her corrupt doctrines and policies. So, tandaan po natin yung mga binabanggit dito ay prophetic at saka symbolical. Yung mga ngalakal na sinasabi rito ay spiritual merchandise, hindi po literal. Ito ay kalakal ng huwad na aral, mga kapatid. No? Sabi nga doon sa ating binasa kanina, nabuking ang kanilang maling aral, kaya bumagsak na ang Babylonia. Itong mga nailigaw nitong spiritual Babylon, mga kapatid, ay mawawalan na rin ng lakas. Mawawalan na rin ng lakas. Kaya mga susunod na pangyayari dito ay yung malakas na sigaw doon sa chapter 18, di ba? Na maririnig yung aral ng katotohanan, yung mga nakarinig aral ng katotohanan na ayaw maniwala ngayon, sa panahong iyan ay hahanapin nila yung mga tao nagdadala ng tunay na aral, ay iiwanan nila yung huwad na aral. Kaya nga magkakaroon ng loud cry, mga kapatid. No? Yan ang spiritual na pagbagsak ng Babylon. Yan ay binanggit po ng tatlong sinugong anghel na isinisigaw yung pagbagsak ng Babylonia. Isa po yan sa three angels message, yung pagbagsak ng Babylon. Ibig sabihin, daladalhin ng aral yan ng tunay na iglesia. Kaya yung ating explanation, mga kapatid, tungkol sa bagay nito ay maganda at napakaganda po na itanong po sa atin. Sabi rito, their grief reflects their selfish motives. The destruction of Babylon means an end to the flow of corrupt goods that have been sold and distributed in their name, and by which she has received the world. For nobody buys their merchandise any longer. So yung mga binibinta rito na hindi na mabibili ay hindi ito sa magitan ng dahil wala kang vaccine, sabi kasi ng iba eh. Hindi po ganon. Kundi ito po ay spiritual, ito po ay panindang spiritual, yung mga huwad na doktrina, hindi na mabibinta, nabuking na ng buong mundo. Mali pala ang aral nito. So at last part ng mundo, maraming taong tatawagin, yung loud cry, yung sigaw ng huling malakas na sigaw, na kung paanong libo-libo ang nababautismuhan sa panahon ng ating Panginoon. Bago yung wakas, mga kapatid, bago yung close of probation, mangyayari ito. Hindi na, malulugi na, babagsak na yung Babylon kasi nabuking, nahalata na po yung kanyang mga unbiblical teaching na sinasabi po sa Bible. Kaya nga sabi po rito ng ating Bible commentary sa volume 7, page 864, according to another interpretation, these are figurative merchants, representative of the peddlers of the spiritual merchandise of Babylon, those who have sold her doctrines and policies to the kings and peoples of the earth. Ayan. So, ito po yung sinasabi po sa ating commentary. Merchandise, sa Greek po kayan ay gumos, the lading of load or a ship of a beast of burden. And thus merchandise. According to the first interpretation mentioned above, this would be literal articles of manufactured and trade. And according to the second or figurative interpretation, the doctrines and policies of
mystical Babylon elsewhere, spoken as her wine. Ayon, kaya kinocompare ito na ito rin yung hawak-hawak niyang kupa, yung mga false doctrines. The highly figurative character of chapter 18 on verse 9 tends to favor the later interpretation. With the destruction of Babylon, there is an end of the flow of corrupt goods that have been sold and distributed in her name, and by which she has deceived the world. Ayan po mga kapatid. Kaya sabi po rito yung verse 12 to 13 naman, nasabi, give a long list of figurative merchandise in terms of gold and silver, precious stones, fine and costly garments, luxurious articles of decoration, fragrance, foods, domestic animals, and slaves. They stress the comprehensiveness of Babylon's corrupt doctrines and policies. So, nakikita natin dito yung tinutukoy ng mga bagay na yan, lahat yan ay nangangahulugang corrupt doctrine, no? And policies. At doon sa verse 18, na binanggit na nagsisigaw pagkakita ng usok ng kanyang pagkasunog, na nagsasabi anong bayan ang katulad ng dakilang bayan, ay ito na nga yung pangitain sa kalunos-lunos na mangyayari sa panahon ng pagbagsak ng Babylon na ito. Kaya nga, dito sa komentaryo na ginagamit natin, sabi rito, yung 18 verse 20, while the fall of Babylon is bad news for the enemies of God, it is good news for God's people. Both heaven and the saints are summoned to rejoice because God has executed judgment for you and her. Her rejoicing called for here is portrayed as taking place in Revelation 19 verses 1 to 10. So ang pagbagsak niya ay bad news sa mga kampi niya, subalit good news ito sa mga anak ng Diyos, no? This call for rejoicing echoes the words of Jeremiah with regard to the fall of Babylon. Then the heavens and the earth and all that is in them shall sing for joy over Babylon, for the destroyer shall come against them out of the north, says the Lord. Babylon must fall for the slain of Israel, as for Babylon have fallen the slain of all the earth. So ipinagsamin ay binabanggit na rin itong mga binanggit nito sa aklat ng Jeremiah kung paano naranasan ito ng literal na Babylon. Sa end time Babylon naman ay talagang ito rin ay magiging mangyayari. Yeah? And end time Babylon is found responsible for unjustly accusing God's faithful people and inducing the secular and political powers of the world to destroy them and shed their blood. No? 18:24 ng Revelation, the judgment upon the end time apostate religious system is God's solution to save His oppressed and persecuted people. It further declares God's ultimate triumph over Satan and his evil forces. Kaya, yung pong sinasabi ho dito mga kapatid, actually, nung binasa ko ito, hindi ko nga lang na-finalize gano'n itong part na to. Pero ako po ay nakikinabang mismo sapagkat timely po yung message nito sa ating kapanahunan na nakikita natin na talagang malapit na yung fulfillment po nito ang nangyayari. Ngayon lang kailangan po natin maitama sapagkat nabibigyan nga ito ng ibang interpretation ng ilan. At subalit, galing mismo sa ating mga authority, mga mapagkakatiwala ang mga aklat na ginagamit at dapat po natin gamitin. Ito po ay yung verse 23 na ito ay ang magiging kalalagayan ng Babylonia. Na sabi nga doon sa ay ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga ngalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. In short, ito po ang
ito po yung kalagayan ng spiritual Babylon na dapat po natin pag-ingatan at bantayan, mga kapatid, na huwag tayong mahawa ng Babylon na yan. At alam niyo po yung sinasabi na katangian ng 144,000 na hindi nahawa sa babae, yung babaeng tinutukoy po dyan ay yan po, yung prostitute na nakaupo doon sa hayop, na mayroong kinakalat po ngayon ng mga false doctrines yan. Kaya nga dapat tayo mga Adventist nag-iingat din sapagkat pwede siyang mag-inject ng mga doktrina at maling mga interpretation sa ating kapanahonan na kung tanggap lang tayo ng tanggap, baka hindi natin alam galing na pala yan doon sa spiritual Babylon na yon. Na pagka na-pollute po yung na-corrupt yung katotohanan na dapat ay nasa atin at nahawahan po tayo ng mga maling aral, ay pwede pong sabihin na tayo nahawa ng babae na yon at hindi na tayo magiging qualified sa mga maliligtas, which is ang tawagin sa Bible ay character ng 144,000. So, yan po yung sinasabi po dito meaning ng bagay na yan. At pasensya po doon kasi maraming bisis nang nangyari ito na nagduduplicate yung aking slide. Ewan ko kung anong nangyari, pati yung aking internet ay medyo nagkaroon ng trouble. Sige po, Brother Gomer. Yan, Brother Johnson, maraming salamat sa iyong ibinahagi. So siguro sa puntong ito, Brother Johnson, titingnan lang natin yung ilang characteristic nitong tinutukoy na Babylon. Kasi nga, alam po natin yung punto na yung mga lumalaban sa Seventh-day Adventist, lalong-lalo na yung mga offshoot, ay pinagbibintangan ng Seventh-day Adventist na sila raw ang spiritual Babylon sa panahon na ito. So ito yung gusto kong talakayin ng kaunti sa ilang mga talata na ating babasahin, Brother Johnson, para makita natin ano ba yung katangian nitong babaeng ito at para makita natin talaga kung sino ito at saan ito natupad. So siguro basahin ko muna itong talata ng Apokalipsis 17 sa 1. Umpisahan ko dito sa talatang 1. Ang sabi niya, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantok na nakaupo sa maraming tubig. Ayan. So makikita nyo rito, binabanggit dito yung bantog na patutot at ipapakita yung hatol. Yung idiniscuss ni Brother Johnson, mga kapatid, ay yun yung hatol na gagawin ng Diyos. No? Kaya nga kung babasahin niyo po yung 18 sa talatang 2, ay ganito yung ating mababasa sa talatang ito. At siya sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. So dito sa talatang ito ay i-declare nitong malakas na tinig na ang dakilang Babylonia ay naguho. At yung mga sumunod na talata ay ipinakita naman kung paano ito nangyari, no? Hanggang sa verse 23. Ngayon, titingnan po natin, sino ba ito? Sino ba itong babaeng patutot na ito? Para makita po natin, hindi po tayo magkukonklud nang wala po tayong pinagbabatayan sa bagay na ito. Ang sabi niya sa 17:2, balikan natin, na siyang pinaki-apiran ng mga hari sa lupa. So nabasa din natin kanina, nabinasa ni Brother Johnson, na yung mga hari sa lupa, ang sabi doon sa 18:9, ay nakiapid. No? Nakiapid yung mga hari sa lupa sa kanya. Yan. So yan po yung isang katangian nitong babaeng ito. Ang sabi niya rito, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. So ano itong alak? Ito po yung mga false doctrine. No? Ito yung mga false doctrine na kung saan ang buong mundo ay lasing. Ika nga lasing. At pag sinabing lasing, Brother Johnson, ako'y nakakita na ng lasing, hindi talaga matino. Walang sinasabing, nakakita na kayo ng lasing, mga kapatid, di ba? Kapag sinabing lasing, ay wag mong asahan yung sinasabi niya.
kinabukasan niyan, nakalimutan niya na yan. Yun po yung ibig sabihin nito, na kapag ang doktrina na itinuro, lasing talaga yan. At yun po ang itinuturo nitong patutot na ito. At ang sabi niya rito, at ako'y kanyang dinala sa tres, nasa espiritu, sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo, 10 sungay. Pansinin po ninyo, mayroon siyang 7 ulo, mayroon po siyang 10 sungay. E tinitingnan ko kung itong Adventist Brother Johnson ay may 10 ulo, 7 ulo at 10 sungay, parang hindi maikakabit sa 70 Adventist ito eh. Sa verse 4, at nararamtan ang babae ng kulay ube at ng kulay ng pula at nahihiyasan ng ginto ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. So nakita po ninyo, yun ang ginagamit niya, ang pakikiapid, yung kanyang saro. No? Ang sabi rito. Sa verse 5, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At ang sabi niya sa verse 6, pansinin po ninyo mga kapatid, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal. Ayan, lasing siya sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, ay meron siyang persecuting power. Yung dakilang Babylonia, mga kapatid, ay may persecuting power. Lasing po siya sa dugo ng mga banal. Kung pupuntahan niyo po yung 18, 24, tingnan po ninyo yung 18 verse 24, nitong Apokalipsis pa rin, ay magkatugma lang po ito. Ang sabi niya rito, at nasumpungan sa kanya ang mga dugo ng mga propeta at ang mga banal at ng lahat ng mga pinatay sa lupa. So matindi yung persecuting power nitong Babylon na ito. Kaya kung ito ay sasabihin mong sa 7-day Adventist natupad or matutupad, ay malabo pong mangyari. Okay? At ang sabi niya pa rito, tuloy pa natin, at sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nang gilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. Ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit nang umahon sa kalaliman patungo sa kapahamakan, at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula nang itatag ang sanglibutan pagkakita nila sa hayop, kung paano naging siya at wala na at darating. So makikita natin dito, ang daming katangian na sinasabi itong Babylonia na ito. At ang sabi niya rito, narito ang pag-iisip na may karunungan. Ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Brother Johnson, dun pa sa General Conference, mayroon bang 7 bundok? Wala naman yata, di ba? Wala. Ano ba yung syudad na mayroong 7 bundok? Ay magbasa po kayo ng history, mga kapatid. No? Sapagkat makikita po natin yan. Ang sabi niya, at sila'y 7 hari, ang 5 ay nangabuhal, ang isa'y naririto, ang isa'y hindi pa dumarating, at pagdating niya ay dapat magtagal na sandaling panahon. At ang hayop na naging siya at wala na, ay siya ring ikawalo, at siya na sa 7, at siya'y patungo sa pagkapahamakan. At ang 10 sungay na iyong nakita ay 10 hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian, datapwat magsisitanggap sila ng kapamahalaan paghahari ng 1 oras kasama ng hayop. Tingnan po ninyo mga kapatid, itong 1 oras na ito, binanggit din ito dito sa 18-17. Ang sabi doon sa talatang ito, sapagkat sa loob ng 1 oras ay nalipol ang gayong malaking kayamanan. Bakit? Ay kasi nakiapid sila eh. Ang ibig sabihin, magkakaroon talaga, Brother Johnson, ng pagsasama-sama. At ang isang layunin lamang nito ay makikita po natin yung pagkakaisa po nila, pero dito po umpisa yung pagbagsak. Doon po mag-uumpisa yung pagbagsak, mga kapatid. At ang sabi dito, ang mga ito ay may isang kaisipan. Pansinin po ninyo,
at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalaan sa hayop. Ang ibig sabihin, itong mga hari ng lupa ay ibibigay nila yung kanilang pagsang-ayon doon sa hayop. Sasabihin nila, tama yung ginagawa mo. So kailangan talaga nating magkaisa dyan sa layunin na gusto mong mangyari. No? Ito po yung sinasabi rito, may iisa silang kaisipan. Ang sabi rito, sa verse 14, makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaagin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. So napansin po ninyo mga kapatid, kahit itong buong sanglibutan ay magkaisa laban doon sa bayan ng Diyos, hindi sila mananalo. Kasi ang sabi dito, isang oras lang eh. Isang oras lang silang magsasama-sama, ang sabi rito. Ang ibig sabihin yung kanilang pagkakaisa ay aabot lang ng isang oras. At ang sabi niya rito, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patotot ay ang mga bayan at ang mga karamihan at ang mga bansa at mga wika. Ayan. So yung tubig, mga tao, mga kapatid. So ibig sabihin, talagang kaya nga dito sa talatang 18-12, ang isa sa kalakal nito mga kapatid, pansinin po ninyo, ang isa sa kalakal nito ay kaluluwa ng mga tao sa talatang 13. Basahin natin yung 18-13. Tingnan po ninyo. Sabi niya, at kanela at espesyas at insensyo at ungwento at kamangyan at alak at langis at mainam na harina at trigo at mga baka, tupa at kalakal na mga kabayo at mga karo at mga alipin at mga kaluluwa ng mga tao. Nakita po ninyo pati kaluluwa ng mga tao. Ano nito eh? Kalakal nito. Ang sabi rito mga kapatid. At ang sabi niya rito, at ang 10 sungay na iyong nakita at ang hayop ay siyang nangapupuot sa patuto. At siya'y pababayaan at huhubaran. Tingnan po ninyo mga kapatid. Yung mga hari na sumapi sa kanya, nung pagkakita nila na babagsak siya, ang sabi rito ay siya'y pababayaan. No? Kaya nga doon sa 18:9 na binasa ni Brother Johnson kanina, magsisitaghoy sila. Ang sabi rito, huhubaran at kakanin ang kanyang laman at siya'y lubos na susupukin ng apoy. Sapagkat inilagay ng Diyos sa kanilang mga puso na gawin ang kanilang kaisipan at mga kaisa ng kaisipan at ibigay ang kanilang kaharian sa hayop hanggang sa maganap ang mga salita ng Diyos. At sa talatang 18, siguro ito na yung pinaka matinding description nito, itong hayop na ito, itong babae na ito. Ang sabi niya sa 18, ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan, great city. Oh, great city? Ano ba yung great city ngayon? No? Ano ba yung dakilang bayan ngayon na ang sabi niya na naghahari sa mga hari sa lupa? Mga kapatid, mag-isip nga po tayo. Ano ba yung dakilang siyudad ngayon? Maliit lang na siyudad pero dakila. Pero yung hari nito, naghahari sa mga hari ng lupa. Abay, 70 Adventist ba ito? Doon sa mga nagsasabing ang 70 Adventist ang Babylonia. Malabo. At mayroon tayong alam kung sino ito na naghahari siya sa mga hari sa lupa. Ay, pinaghaharian niya eh. Maliwanag po ito. Ngayon, titingnan po natin, ano yung alam niyo po yung pagbagsak ng Babylonia, kung pag-aaralan niyo po yung ancient Babylon, okay? Yung ancient Babylon mga kapatid, kung ipaparallel mo doon sa spiritual Babylon, pareho po yung mga pangyayari sa kanila bago sila bumagsak. Okay? Natuyo yung ilog Euphrates. Okay? Marami po yan mga kapatid. So, nung natuyo yung ilog Euphrates, nakapasok si Ciro, bumagsak ang Babylonia. Pero ang tanong mga kapatid, ano ang ginagawa ni Belshazzar nung time na yon? Ano po ang ginagawa ni Belshazzar nung time na yon mga kapatid? Nung gabi na siya ay pabagsakin ng Persya. Hindi ba siya ay nagpa-party? Oh?
Hindi po ba siya yung nagpaparte ng time na yan, mga kapatid? Kung inyo pong babasahin ang Daniel, no? Yung Daniel, mga kapatid, sa 5:24 at 28. Tingnan po ninyo yung pagkakasabi dito, mga kapatid. Kasi hindi ko, kung iisa-isahin ko po yung mga pangyayari bago siya tuluyang bumagsak, medyo mahaba. So ang gusto ko lang i-ano sa inyo ngayon, mga kapatid, yung pinaka-final na gagawin nitong Babylonia bago yung kanyang pagbagsak. No? Yun po yung dapat nating makita. Bago yung kanyang pagbagsak. Ano ang ginawa ni Belshazzar, mga kapatid, doon sa ancient Babylon bago siya bumagsak? Ang sabi po dito, mga kapatid, basahin po natin ang 5, Daniel 5, sa 24, umpisahan natin sa 24. Siguro mas maganda ay ito kasi nagkakaroon sila ng party, medyo mahaba, mga kapatid. Alam naman na po natin ang kwento dito, di po ba, mga kapatid? Ang sabi dito, sila po ay nagkaroon ng party, at nung nagkaroon sila ng party, ang ginawa po ni Belshazzar, yung iniingatan ni Nabucodonosor na mga vessel, yung mga banal na vessel, mga kapatid, yun po ay ipinakuha ni Belshazzar at yun ang kanilang ginamit sa kanilang party. No? Ang ibig sabihin, niyurakan nito ni Belshazzar yung mga banal na bagay. Ayan. Yan po yung... At nung ginawa niya ito, ay mayroong kamay dito, mga kapatid, na lumabas at yun na nga yung sulat na mene tekel o parsin. No? So kung titingnan natin, mga kapatid, dito sa gabi na ito, bumagsak ang Babylon, yung ancient Babylon. Noong kanyang kunin sa kanyang party, yung kanyang mga pagsasaya, yung mga banal na bagay sa templo na kinuha ni Haring Nabucodonosor nung kanilang sakupin ang Jerusalem. Ngayon, mga kapatid, ano kaya ang gagawin naman nitong spiritual Babylon? Yung spiritual Babylon naman, mga kapatid, ano naman kaya ang gagawin nito? Pakikialaman naman nito yung banal na bagay ng Diyos. Okay? At yung banal na bagay ng Diyos ay yuyurakan niya. No? Magdideclare siya ng ibang araw na banal laban sa banal na araw ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ito po ay talagang matutupad na isa-isa. Kung papaano yung pagbagsak ng dakilang Babylonia, pag ginawa na nitong spiritual Babylon, yung pagdideclare, no, para labanan ng mukhaan yung banal na bagay na idiniklara ng Diyos, at siya ay magdideclare ng ibang banal na bagay, dito na po mag-uumpisa yung sudden fall na tinatawag sa Babylonia. Kaya nga ang panawagan sa atin, dito sa 18, ang sabi niya sa talatang 4, mga kapatid, ang sabi niya rito, 18:4, at narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. So ito po talaga yung panawagan. Kaya kasama po ito sa 3 angels message, mga kapatid. At ito yung pabalita na dapat nating ibalita sa mga tao na sila'y dapat lumabas sa kapangyarihan nitong Babylon niyang ito na meron daladalang alak, yung kanyang mga aral na mali, na patuloy niyang dinadaya ang mga tao. Kaya nga sabi, lasing ang mga tao. O, di ba sila lasing? Dahil pag sinabi mong banal ang Sabat, hindi na yan banal. Wala talaga, mga kapatid, kapag nakipag-usap, subukan niyo pong makipag-usap sa lasing. Talagang mauubos po ang pasensya mo. Di ba, mga kapatid? Ito po yung ibig sabihin nito. Yung mga tao ay nilasing niya sa kanyang mga maling turo. No? Kaya kailangan po nating ibalita sa mga tao na itong mga doktrina na ito na nakakalasing, sana'y magising po sila at sila ay lumabas.
kapag pinakialaman na nitong dakilang Babylonia na ito, yung tinatawag na banal na bagay, ideklara nilang banal yung hindi banal at yung banal ay hindi na banal at ideklara naman nila yung kanilang gustong ideklara na banal. Dito na po mag-uumpisa ang pagbagsak ng spiritual Babylon. Kaya ito mga kapatid, kahit na anong sabihin ng mga offshoot na ito ay Seventh-day Adventist, basahin mo lang ang Apokalipsis 16, 17, 18, malabong maniwala ka na ito ay Seventh-day Adventist. Sapagkat ito na lang ang 17, 18, ang sabi niya, ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ay sino ba yan? Ay isa lang ang nakikita kong ganyan sa panahon natin ngayon mga kapatid. Siguro yung nakikita nyo rin yung nakikita ko. No? Isang napakaliit na syudad pero napaka-powerful. Okay? Ang alam ko 53 hectares lang po yan eh. Di ba? Diyan ka lang makakakita, no? Na state siya pero religious. Naiiba siya eh. Saan ka naman nakakita na state and at the same time religious power? Kung sino yung presidente, yun din yung pangulo nila doon. At yun ang naghahari. Hindi ba mga kapatid? Nakikita nyo po yan. Alam po natin. No? Kaya ito po yung tinutukoy na dakilang Babylonia. No? Yung sistema na nakikita po natin ito, talagang sakop niya lahat. Kaya ang sabi, ang buong mundo ay mamamangha sa hayop. Ay nakikitang-kita na po natin kung paano sila namamangha. Pero dito sa pag-aaral natin, kumbaga sa pelikula mga kapatid, alam na po natin yung wakas. Kumbaga kung ang pelikula mga kapatid alam mo na yung wakas, wala nang gana manood. Hindi ba? Alam mo na yung wakas, wala nang ano sa atin ito mga kapatid, wala nang bearing ito. Bakit? Kasi alam na po natin kung paano ito magwawakas. So ito po yung dapat nating panghawakan sapagkat ang salita ng Diyos ay subok. Ang sabi nga, subok po siya. Hindi po ito sasablay. Ang ibig sabihin, kung ano yung sinabi rito na babagsak ang Babylonia, alam po natin ito mangyayari. At para tayong nanonood ng pelikula ng paulit-ulit, alam na po natin kung paano ito magwawakas. At ang wakas nito, mga kapatid, tayong lahat. No? Tayong lahat na mga hawak. At of course, kailangan po nating ibalita ito. Kailangan po nating i-share ito sapagkat darating ang panahon na itong dakilang Babylonia ay parurusahan ng Diyos. At yung mga tao ng Diyos na dapat lumabas ay kailangan ng lumabas. At tayo ang inatasan mga kapatid na tawagin silang lumabas sa dakilang Babylonia bago ibuhos ng Diyos yung kanyang kahatulan. Brother Johnson, yan lang muna. Okay. Ayan. So, pahaba na ang ating kaya punta na tayo sa next question mga kapatid para doon sa mga magtatanong at bigyan natin sa ating presidente. Okay, meron po, binalikan ko lang ng konti yung mga nag-send sa chat room. Maganda po itong since nabanggit naman po ni Brother Comer yung Revelation 18 yata. Mula po kay Dexter Tejada, ang kanya pong question is, actually hindi po question, parang siguro konting explanation sa fourth angel's message sa Revelation 18. Kasi daw po ito po ay clinic-claim ng mga reform na sila daw ang katuparan nitong Revelation 18. So, baka bigyan niyo po ng konting, maikli or explanation. Ay, walang problema, Sister Susan, kung gusto nilang angkinin itong katuparan ng Revelation 18 sa kanila na ito. walang kahirap-hirap kausap. Diba? Madali naman pala kausap. Sige, inyo na daw po. Sino ba ang subject dito mga kapatid? Ang subject dito, yung dakilang Babylonia na pababagsakin ng Diyos. Ay kung pinaangkin nyo na yan ay katuparan sa inyo, okay lang, walang problema. Ayan, Brother Dexter, bigay mo na sa kanila. Kasi ang gusto nila sabihin ay
sila yung katuparan ng sisigaw na kung sino yung Babylonia. Kaya Hindi. kasi sinasabi nga nila kung sino yung Babylonia at tayo daw yon. O, yun Kaya na nga. yung anghel doon sa verse 1, tingnan natin yung verse 1, ay sila daw yon. Sila yung anghel, Brother Johnson. Sila Anghel. Sila yung sisigaw. Sabi, tingnan natin sa verse 1. Ala tuloy yung Babylon kanila. Madaling kausap pag gano'n eh. Di ba? Bigyan natin ng certificate. Madali lang naman yan eh. Gusto nilang angkinin. Sige. Verse 1. Ayan, sabi kasi rito, pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan. Naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. So, yan ang gusto niya sabihin na sila yan. At sila yung magsasabi kung sino at ang nangyayari sa Babylon. Kaso, naunahan na natin eh. Napiliwanag na natin, Brother Gomer. So, yung another angels dyan, ilagay mo nga sa verse 17. At hindi pala sa verse 17. Ito po ay yun din yung tinutukoy sa chapter 14, verse 9 to 11. Yung angel na yan, ay yan din yung binabanggit doon. Basahin nga ho natin. 14, 9 hanggang 11 ng Revelation. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. O yun. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang o pakailanman at sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda sa kanyang pangalan. So nakita nyo yung mensahe dito. Yun din yung nandun eh. Kaya yan din yung anghel na yan. 3 anghel lang, wala na pong pang-4. Ang iglesia po ay hanggang pang-7 lang, wala na pong pang-8. Ay sinobrahan na nila yung anghel. Pati yung church, sinobrahan din. Kasi iba pa yung reform sa Laodicea. May pang-4, may pang-8 iglesia. Nasobrahan naman sila, sobrang ganado. So, hindi po yan. Yan po yung ibig sabihin po yan. Yan din yung angels na yan. Angel na yan. Hindi ko mo binanggit another, pang-4 yan. Okay. So, doon lang po tayo sa next. Ito naman po mula kay, parang wala naman po nagre-raise ng hands, no? So, doon na lang po tayo kay question ni Brother Mark Ruel Lovete. Ano po ang ibig sabihin ng John 10:34 and 35? Sige, basahin natin. John 34. 10:34-35. Tinagot sila ni Jesus, hindi ba nga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. 35. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatna ng salita ng Diyos at hindi mangyayari sirain ang kasulatan. So, yung tanong ay, bakit sinabi ito ng Panginoon, mga kapatid? Bakit binanggit ito ng Panginoong Jesucristo? Ito po ay patungkol o pinapatungkol o sinagot ng ating Panginoong Jesucristo doon sa mga kumukwestiyon sa kanyang otoridad. Sa authority na ginagawa ng ating Panginoon. Kaya yung banggitin niya sa 34, balik mo nga yung 34, ang sabi ho dyan, sinagot sila ni Jesus, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinasabi, kayo'y mga Diyos. Tapos sa 35, hindi maaaring, sige, 35.
hindi maaaring mangyaring sirain ang kasulatan. Ang tinutukoy po ninyo mga kapatid ay kinote niya po itong talatang ito sa awit sa Psalms 82 verse 6. Awit 82, 6. Tapos punta natin. Psalms 82 verse 6. Doon niya kinuha yan, kinote niya para sagutin ang pagdududa nila tungkol sa authority ng ating Panginoon. Gumamit ang Panginoon ng reference or ng talata sa Old Testament. Na yung talatang ito, pinaniniwalaan naman ng mga Hudyo. Kaya ang tawag niya ay sa inyong kautusan at kasulatan. Ano sabi diyan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayo'y lahat ay mga anak ng kataas-taasan. So quoted ito, kinuha ito ng Panginoon para isagot doon sa mga kausap niya na nakasulat ito, pinapaniwalaan nyo O pinapaniwalaan nyo at hindi pwedeng baguhin ang kasulatan. Tingnan nyo yung verse 1. Ano sabi po dyan? Verse 1, ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng mga Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Bagay tanong nyo, ano yung mga Diyos? Yung kadami naman pala yun. Bara-barangay sabi ni Brother Eli. Kadami. So tinutukoy po niya dyang mga Diyos, ito po yung mga hukom ayon sa rabbinical interpretation or rabbinical teaching at kahit sa Targums ay ang mga hukom ay itinuturing po nilang may authority kagaya ng Diyos. So yung sinasabi kay mga Diyos, ito yung pong mga inilalagay ng Panginoon sa Old Testament na mga hukom. At maging yung mga anghel sa Old Testament ay ginagamit at pinaniwalaan din nilang mga Diyos. So ibig sabihin, ito yung kinalaman sa authority. Ano mga kapatid? Ngayon, bakit ginamit, isinagot ng ating Panginoon? Para ipakita doon sa mga tumututol sa Kanya, doon sa Kapitulo 10 ng Juan, na mayroon kayong pinaniniwalaan na mga Diyos din sa Old Testament. Kasi nga, ayaw siyang tanggapin Ayaw siyang paniwalaan, Brother Gomer, ng mga kalaban sa Kapitulo 10 ng Juan. Tama, Brother Johnson. Kasi nga, hindi naman sila naniniwala na siya ay Diyos. Okay? Kasi nga, ang paniniwala nila sa ating Panginoon ay tao. Yan. Yun po yun. Yun ang punto kung bakit sinabi ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, hindi kayo maniniwala sa akin na tao. Samantalang sa kasulatan ay nasusulat nga, sabi niya, kung yung mga dinatnan ng salita ng Diyos ay pwedeng tawaging mga Diyos. Yun po ang punto ng ating Panginoon dito, Brother Johnson. Ako pa, parang ganun ang kumbaga sa kolokyal na pananalita. Kung yung mga yun nga ay pwede niyong tawaging Diyos ayon sa kasulatan. Sasabihin nyo ba sa anak? Sabi niya, na ikaw ay namumusok? So, yun po yung sinasagot ng Panginoon dito sa puntong ito, Brother Johnson. So, yun lang po ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, doon sa, kasi bago natin basahin yung, kasi ang sabi niya rito kasi, sa verse 33, sa 10:33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. So yun po yung dahilan So ang sinasabi nila, Brother Johnson, ng ating Panginoon, nung sabihin niya na, ako at ang Ama ay iisa, abay ito ay pag-aangkin na talagang siya ay kapantay ng Ama na Diyos. No? Tama. At naiintindihan ito ng mga Hudyo. Kumbaga, Brother Johnson, sabi ko nga, tayo dito, ilan tayo dito? 45. Pag sinabi nating selfie, naiintindihan natin yan, hindi ba? Pero sabihin mo yan is 30 years ago, selfie. Ano yung selfie? So ito yung, ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, kung mayroong makakaintindi sa salita ng ating Panginoon, wala nang iba kundi itong mga Hudyo na kababayan niya na nandito. Ay kaya lang ang nangyayari ngayon, Brother Johnson,
yung mga nag-i-interpret nito ay parang mas magaling pa silang mag-interpret doon sa sinabi ng Panginoon kaysa doon sa interpretation ng mga Hudyo na nakakaintindi mismo nung salita ng Panginoon. Nakita niyo po yung punto na yan? Kumbaga tayong, halimbawa, parehas kaming Ilocano, tapos ikaw Bisaya. Di ba? Mm. O nagkakaintindihan kaming Ilocano, tapos sasabat kang Bisaya, ay mali. Anak ko ay sablay. Hindi ba? Yun po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. So ang nakakaintindi talaga nung sinabi ng Panginoon na ako at ang Ama ay isa, abay talagang naintindihan ng mga Hudyo na inaangkin ni Kristo na siya ay Diyos. Kaya ang sabi niya, abay, bagamat ikaw tao, nagpapakunwari kang Diyos. Kaya ang sagot ng Panginoon, ay kung sa kasulatan nga, sabi niya, yung dinatnan lamang ng salita ng Diyos ay maaaring tawaging Diyos. Ako pa. That's the point, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin ng ating Panginoon dyan. Okay, next. Okay, meron pong nagre-raise ng hand si Daddy David. Sige po, papasukin po natin siya. Brother David. Okay, good evening po sa ating lahat, mga classmates, pati na rin po sa mga nanonood. Ang question ko po, Brother Johnson, regarding po sa special resurrection. Kailan po ito mangyayari, on or before the second coming? Kasi po sa Mateo 14, 61 hanggang 62, yung mga taong tinutukoy ng ating Panginoon Kristo ay malaon ng patay. Pero sinabi natin Panginoon Kristo na makikita nilang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito sa mga alapaap ng mga langit. Ito po ba yung second coming o special resurrection? Yun lamang po. Ano po yung sinasabi niyong talata na makikita nilang Panginoon na pumaparito nasa mga alapaap? Marcos 14, 61 hanggang 62. Marcos. Okay. Tapos, ang question ninyo ay kailan mangyayari yung special resurrection? Kung ito po yung Marcos 14, is this is a special resurrection or the second coming? Kasi doon ako nalilito kung yung bang special resurrection kasama ba raw yung second coming. Kasi makikita siya sa sa alapaap at alam natin sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo, siya po ay nasa alapaap. Okay. So basahin siguro natin, Brother Gomer, yung talata. Sige. Diyan sa Parang hindi, anong talata yung binanggit? Andiyan na sa screen. Datapwat siya, ito ba yon? Ito po ba yon, mga kapatid? Ito po yon? Ano ba yun? Hindi ko pa nakikita Wala pa po sa Ito ba, babasahin ko po kung ito yung talata. Kasi parang hindi ito yung talata na binabanggit. Datapwat siya umiimik at walang sinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo? Ang Sige anak po. na mapalad? Hindi daw po. Pakiulit, Daddy David. Mark. Yun nga Parang yung Tama daw po. Ito ba? Tama. Sige po. Opo. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang at sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at nagsabi, ano pang kailangan natin ng mga saksi? Yung 62 siguro, Brother Johnson, ang kanyang binabanggit na makikita. Yun, parang, yun na nga, siguro. Sige. Okay, so ang kanya naman, talang ay kailan mangyayari yung special resurrection? Kung ito ba ay second coming o sabay. kasabay ni second coming. So itong dito binasa mo, Brother Gomer, ito yung second coming. Di ba? Ito yung second coming. Ang gusto lang natin makita dito yung idea na may second resurrection dito.
para ma-connect ho natin. Special resurrection. Pa? Special resurrection. Oo nga, kung mayroong special resurrection dito, parang wala naman ditong binanggit na may hint ba dito tungkol sa special resurrection? Ano yung unang verse na binasa? Sa 1? Sa 61. 61 and 62. Yan nga, datapat siya hindi umimik at walang isinagot. Tinanong siya muling, tinanong siyang muli ng dakilang sabi at sinabi sa kanya, ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad. Ang gusto ko dito malaman, kapatid na David, ay wala kasi dito yung binabanggit na special resurrection. Dito Brother Johnson, yung 62, kasi yung mga taong tinukoy ng ating Panginoon Kristo ay malaon ng patay. Pero sinabi niya na makikita niyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan makapangyarihan. Ang tanong ko, yung po ba ay second coming or second okay. resurrection? Yun lang po. O kasi yung tinutukoy dito ng Panginoon, ang ibig ko sabihin sa 62 kasi, makikita ninyong ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at paparito na sa mga alapaap. So ang ibig mo sabihin, itong talatang ito ay parang may idea na ito ay special resurrection. Parang ganon ang ano yata. Opo. Sandali. Opo, ganun nga po. Ayan. Okay, kasi yung special resurrection kasi, hindi ito ang ginagamit po nating talata tungkol sa special resurrection. Okay. Dahil sa bagay, mayroong magandang punto dito, Brother Gomer nga naman. Kasi yung kausap niya rito, mga saserdote. Di ba? Yung mga saserdote, at sinabi ng Panginoon, na parang sinabi ng Panginoon dito sa mga saserdote, makikita ninyo yung pagdating ng Ng anak ng tao. Na nasa alapaap. Titingnan ko nga yung ating sagot dito. Kasi itong mga taong ito, Brother Johnson, nandun yung ang mga dakilang saserdote, sila Anas and Caiaphas yata yun. Alam mo, okay, nakuha ko na. Matuwid na tao. Tama. Okay. Yan, So parang ganito, nakuha ko na yung ganito po, yung tanong ninyo. Parang lumalabas kasi itong mga ito, hindi naman maliligtas itong mga to. Ganun nga, ang mga... Parang gano'n. Tama, ganun eh. Oo, yun. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap. Actually po, meron ding meron ding kaakibat na talata yan dito sa Revelation 1, verse 7. Kung titingnan po nyo yung Revelation 1, verse 7, ay pareho din po yung idea na ibinibigay dito. Ang sabi rito narito siya ay pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nagsiulos sa kanya. O, di ba? At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya, gayon din siya nawa. So pati yung nagsiulos sa kanya pagdating makikita siya. Opo. Tama. So lalabas, maliligtas ba yun? Parang ganun yung question dito. Yun ang hindi talaga natin alam, Brother Johnson. Hindi ba? Kasi doon sa declaration ng ating Panginoon, hindi natin alam kung ano talaga yung kanyang pakahulugan doon. Kasi nung sabihin niya kay Pedro din na hinihiling ni Satanas na liligligin ka pero ipinag-pray na kita. Ang sabi niya kay Pedro, so alam natin na si Pedro ay talagang nagsisi bandang huli. So hindi po natin alam ito. Aywan ko lang, Brother Johnson, kung ano yung declaration na ito ba declaration na sila ay maliligtas? O declaration ba ito na hindi siya? Yun ang kailangan nating alamin, no? Yung gusto ko lang malaman, yung kung yan ay ang special resurrection, para ba ito sa mga
mga masasama na namatay na para saksihan nila yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo. Oo, parang gano'n ang Ang alam ko na binabanggit natin at binigyan ng interpretation tungkol sa special resurrection is yung Revelation. oo. Oo, yung makikita siya pati yung mga nagsiulo sa kanya. At yan po talaga ay doon sa second coming, Brother Gomer, dahil nga sa binabanggit to doon, yung pagdating ng Panginoon, makikita po siya ng lahat ng tao. Pero yung interpretation po natin dito sa talata, sa Marcos, ay tinignan ko na po yung ating mga explanation tungkol dyan. Hindi siya ginamit na special bilang part ng special resurrection. Second coming. Sige. Apo. Okay, maraming salamat. Brother Joy, pwedeng pakibasa lang po muna yung sinulat ko sa chat room bago ko i-entertain yung pag-raise ng hands mo, please. Meron lang akong gustong klaruhin. Before yan, i-entertain po muna natin yung katanungan ni Sir Alex Destacamento. Medyo maganda po eh. Ang question po niya is according to John 19:25 to 27. Why Jesus said to Mary his mother, "Dear woman, here is your son." And Jesus said to his disciple, "Here is your mother." Ano po ang ibig sabihin ni Jesus dito kung bakit niya tinawag ito ng woman? Okay, yan, maganda yan. Ano? Maganda po yung tanong eh, kaya sa atin kasi, Brother Gomer, sa atin po ngayon, yung salitang babae, kung ang gusto niyang ang gusto niyang malaman ay bakit sinabing babae, ay sa atin parang parang walang galang. Ha? Tama. Parang walang galang. Pero actually, sa kanila pong mga Hudyo ay hindi nangangahulugan na wala pong galang ang ating Panginoon. Ito ay nasa verse at John chapter 19. 26, no? 26-27, Brother Johnson. 26-27. Sa pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Nang magkagayon sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na yon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. So yung tanong naman niya ay bakit? Bakit? Ano ba yung question? bakit daw po? Bakit daw po niya, ano daw po ang ibig sabihin? Yan. Ano yung ibig sabihin? Bakit binanggit po doon ang salitang yon, Brother Gomer? Sige, may sasabihin ka at bubusahin ko itong ating komentary. Ano lang po ito, kapatid, ang sinasabihan niya rito, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, alam po natin na yung alagad na kanyang iniibig ay walang iba, kundi si Juan. Ano po? Mababasa po natin yan sa Juan 3:73. Ang sabi doon ay ganito, "Sa dulang ay may isang kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus." So, alam po natin na ito ay si Juan at sapagkat sa puntong ito, ang ating Panginoon nga ay mamamatay na at pagkatapos niyang mabuhay na maguli, aakyat na sa langit, ipinagbilin niya yung kanyang ina kay Juan. Kaya kung makikita po ninyo, ay dito po, kahit sa kamatayan, ay iniisip ng ating Panginoon yung kalagayan ni Maria na kanyang ina. Kaya ang sabi niya, at sinabi niya sa kanya, "Ina, narito ang iyong anak." At magkagayon sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mapapansin po ninyo, ang sabi niya, at buhat ng oras na yaon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Sino po yun? Sino yung tinanggap ng alagad sa kanyang sariling tahanan? Si Maria. No? Si Maria po yan.
sapagkat maaari, Brother Johnson, sa panahon na ito ay si Jose ay patay na, yung kanyang asawa, at walang mag-aalaga kay Maria. Kaya ito, bago siya mamatay, ay ipinagbilin niya doon sa kanyang isang alagad na iniibig, at ito ay si Juan. Kaya nung panahon na yon, buhat nung oras na yon, ang sabi niya, tinanggap ni Juan yung kanyang ina doon sa kanyang sariling bahay. Brother Johnson. Ayan. Ito po yung explanation din natin. Thank you, Brother Gomer. Kung mapapansin po ninyo, yung salitang babae ay una nang ginamit doon sa chapter 2 verse 4. Noong naroon si Kristo kasama si Maria doon sa kasalan sa Kana na nagkulang ng alak. At sabi ng Panginoon ay, babae, anong pakialam ko sa iyo? So, common po sa kanila na yung salitang iyon. Ngayon, ang tanong ay, anong ibig sabihin? Bakit ganito yung sinasabi? Kung sa explanation ni Brother Gomer, ay may pong binabanggit po dito sa ating commentary. Yung sinasabi po rito, kung bakit ganun ang pagkasabi, ay sabi dito, the relationship between John and Jesus was more intimate than that between Jesus and the other disciples. Ayun. And John could therefore carry out the duties of a son more faithfully than they. Ayun. So, yun pala yung ibig pong sabihin, no? Ipinapakita ko dito yung mga magandang relasyon ng Panginoon at kay John, na mas higit ang kanilang samahan ni John, at ganoon din naman ang kanyang relasyon kay Maria, at si Maria naman at relasyon niya kay John. So yun po ang ibig pong sabihin dito. Jesus entrusted his mother to a disciple is acknowledged as evidence that Joseph no longer lived. Ayun. And is thought by some to indicate that Mary had no other sons of her own, at least in position to care for her. So, ayun pala yung ibig kong sabihin doon. Dito sa puntong ito. Yan yung sinasabi mo rin, Brother Gomer, kanina. Yan, Brother Johnson. Pagka pinagbili niya yung kanyang ina para may mag-alaga. Tama. At ganun din. Tinuturo naman niya yung niya doon sa maiiwan. Siyempre, yun ang kanyang pinaka-trusted, kumbaga, Brother Johnson. Correct. Yun. Okay. So, ano lang po, tanong ba or dagdag? Parang may naaalala po ako na narinig ko. Hindi ko lang po remember ko sino po na ang sabi po niya na yung pong salitang woman, nung unang panahon, yan daw po ang pinaka-highest respect na tawag nung kapanahon ng iyon. Pag tinawag daw na woman, yun daw ang pinaka-highest form of respect na tawagin ang isang babae. Tama. So, balang ginagalang po talaga niya yung kanyang ina. Hindi po yung basta, hoy, babae, ganon. Yun po ang pagkakaalala ko na ipinaliwanag kung bakit woman ang address na binigay niya sa kanyang ina. Ngayon, Sister Susan, pag tinawag ka ng anak mo na babae, naku po. yan. Tama. Okay lang po, kaysa naman tawagin po akong lalaki. Doon na po ako sa woman. Okay, so next po, katanungan mula kay Brother Arnel Lazarte. Ang tanong po niya is, ito, ano daw po ang pagkakaiba natin sa Church of God? Kasi Sabbath keeper din daw po sila at hindi rin daw po sila kumakain ng karumal-dumal. Ang kaso, ang sabi daw po nila, ang founder daw po natin ay tao at sa kanila daw po ay Diyos. Magkaiba lang. Sabi ko nga, talaga, parang sila na nagsabi ko ano yung pinagkaiba natin. Claim nila. Maganda sila lang tanungin, ano? Hindi ko mo Church of God ay founder na talaga ay Diyos. At ang Church o Seventh Adventist Church ay tao.
marami talaga nagbabase ngayon sa titulo o sa pangalan ng sa registration sa Security and Exchange Commission. Hindi ko mo Church of God na nga yung ipinangalan, ay di founder na yung Diyos. Depende po yan sa doktrina, mga kapatid. Yung Church of God, Brother Gomer, ang alam ko, yan ho ay isa po yan sa naging bunga ng hindi pagkakaisa kung ano yung papangalan sa Seventh-day Adventist Church. Marami talaga ang gusto ay Church of God. Pero mas pinili ho natin yung Seventh-day Adventist Church. Kaya yung Church of God, dati yung kay Armstrong, Sabbath keeper talaga yon. Hindi rin sila kumakain ng mga karumal-dumal. Meron rin 10 commandments po sila, mga kapatid. Pero ngayon nagbago na eh. Nagbago na. Nung mamatay na si Armstrong, ay unti-unti nagbago na po ang kanila pong doktrina. Alam naman nila yan. Ngayon, mga kapatid, na nag-iba na. Kaya kung ang tanong ay anong pagkakaiba, ay founder po natin ay hindi isang tao, samantalang Church of God ay isa, si Armstrong. At hindi po totoo na tatag tayo ng tao, Brother Gomer, at sila ay tatag ng Diyos. Pagka ang pag-uusapan is yung founder, yung kung sino yung nagpasimula, yung pioneer, mga kapatid, wala namang Diyos na, wala namang sikta na bumaba ang Panginoon dito para iparehistro ang kanilang samahan. Dalhin doon sa Security and Exchange Commission at ang Panginoon mismo magpatala o yung Diyos. Tao talaga ang gagamitin. So pare-parehong gumamit ng tao. Kaya lang doon nagkakatalo yan, Brother Gomer, doon sa pagpapaliwanag kung paano patutunayan na Diyos ang nagtatag sa atin at Diyos din ang nagtatag sa kanila. Yan ho po, mga kapatid, ay sa magitan ng doktrina. Kapag ang doktrina mo wala na sa Biblia, ay hindi na yan pwedeng sabihin tatag ng Diyos yan. Pero kahit iba ang pinarehistro mong pangalan, pero ang doktrina mo ay talagang galing sa Diyos at hindi matututulan, eh hindi natin pwedeng sabihin tatag na tao yan. Kasi bakit ang doktrina ay sa Diyos? Pero naman, may iglesia naman ng Diyos, bakit naman doktrina? Wala naman sa Biblia. Di ba, Brother Gomer? Ganun talaga yun, Brother Johnson. Mababasa sa Biblia yung pangalan, pero yung Doktrina, wala. Halimbawa, sample, may Church of God nga, nagpapakilala. Pero may doktrinang wala sa Biblia. Baka sabihin nila, ano yung doktrina nang wala sa Biblia ng Church of God? Daming Church of God ngayon eh. Yan yung MCGI, may Church of God Adventist, may Church of God kung saan-saan, galing. Doon lang tayo sa paborito natin. Church of God. Doktrina nila. Bawal ka po. Abay, hanapin mo sa Biblia. Wala. Magtuturo. Bawal mamuno ang babae sa iglesia. Wala naman talata. Ang Sabat daw, si Kristo. Wala rin talata yan, Brother Gomer. Meron ka bang alam na talata na si Kristo na ang Sabat? Wala rin. Wala nga, wala talaga. Pero tayo, subukan na lang magturo ng doktrina natin wala sa Biblia. Wala akong alam eh. Na doktrina natin wala sa Biblia. Well, ang isang masasabi ko dyan, Brother Johnson, tayo naman ay hindi tayo tinatawag na, ano bang tawag ni, hindi naman tayo nag-exclusive. No? Hindi katulad ng iba na sila lang yung tunay. Pag hindi ka umanib sa kanila, hindi ka maliligtas. Hindi naman natin yan tinuturo, yung kanyang mga bagay. Kaya lang, doon sa wala kasi akong masyadong background dyan, Brother Johnson, sa church na yan, yung sinasabi mo na si Armstrong ang wala talaga akong background. Pero, ang isang nababasa ko kasi sa Biblia ay itong sa 24 sa talatang 14 ng Mateo. No?
Ang sabi dito sa Mateo 24, talatang 14, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. So isa sa katangian, Brother Johnson, na hindi mapapasubalian, ang remnant church ay dapat universal. At yung kanyang paglago ay dapat makita mo talaga, Brother Johnson. Eh kung ang membro niyan, sabi ko nga, ang isang alam ko na kasaysayan niyan, Brother Johnson, nag-away pa yata silang mag-ama tungkol dyan eh. Ewan ko kung tama yung aking naalala, ha? At papaanong lalago yung gawain? Kung hindi ba? So ito yung isang makikita po natin, mga kapatid. Ang purpose ng Diyos sa kanyang iglesia ay lumaganap ito sa buong sanglibutan upang maipangaral. Kaya nga, kung mayroong iglesia ngayon, Brother Johnson, na susulpot sa Pilipinas, tapos sasabihin nila sila yung end time church, ay lalabas yan, Brother Johnson. Wala pa talaga tayo doon sa tinatawag na pagdating ng Panginoon kasi ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. Eh, ilang taon na ang Seventh-day Adventist? Kung mula 1863, Brother Johnson. 150 years ba? Ilang taon na? O, hindi ko na makompute. 100 plus years. O kung ikaw ngayon ay bagong sulpot, eh lalabas yan, abutin pa ulit tayo ng another century bago dumating ang Panginoon. Ay sa tingin ko, Brother Johnson, hindi na eh. Hindi na ito yung panahon na mayroon pang lalabas na bagong relihiyon, katulad yung sinasagot nyo dati, yung Upirian, biglang sumulpot at nag-aangkin na sila raw yung tunay na bayan ng Diyos. Ay delikado yon, mga kapatid. Sa ating nakikita ngayon kung tayo po ay talagang nag-observe, hindi na po magtatagal ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga ni San Pablo doon sa Roma, kung malapit na noon, mas malapit na ngayon. Di lalo na ngayon, Brother Johnson. Yon. Okay, next. Ayun, maganda po. Kaya pag may nag-claim, total sabi ni Brother Johnson, marami silang iba-ibang Church of God Constanza. Tanong na lang po muna natin kung aling branch. Para makasigurado tayo. Mga bandang Makati. Alin po bang branch? Ang dami sila. Marami sila, libo sila eh. Kaya Baka palit branch na. palit branch, tapos pa-member natin. Okay, so ayan po, Brother Joy, kung gusto niyo pong pumasok, okay na. Pwede po kayong magtanong. Saan na si Brother Joy? Brother Joy, magtatanong po ba kayo? Pag hindi... Ay, yes. Okay. Okay po, yung Hello, okay na ba? Apo, yung sinabi niyo. Magandang gabi po sa lahat, Brother Johnson at saka mga classmates. Ang tanong ko po, Brother Johnson, sa Hebrews 8:7, kung 10 Commandments ba ang tinutukoy dito? Kasi may paliwanag po yung kaibayo natin sa pananampalataya na 10 Commandments po daw yan. Yan lang po, salamat. 8:7, Hebrew. Tingnan natin. 8:7, sapagkat kung ang unang tipan yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap na pangailangan ang ikalawa. Hindi po ito 10 Commandments kasi yung pong tipan na binabanggit dyan, mga kapatid, ay ano po yan kasunduan. Kasunduan yan, agreement. Ang layo naman po ng sinasabi po dyan, na yung covenant ay 10 Commandments. Iba po ang covenant sa 10 Commandments. Sa Biblia ho ay yung tinatawag na tipan o pagkikipagtipan ng Diyos ay may iba't ibang klase ng tipan.
minsan yung pangako ay tinatawag ding tipan. Meron pong iba-ibang involved doon sa tipanan. Halimbawa, yung unang mababasa po natin na talata tungkol sa tipan ay yung pong pinangako ng Panginoon sa Genesis chapter 6 verse 18 na sabi po doon, datapat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. So kung ang tipan para sa kanila 10 utos, hindi may 10 utos na ba dito? So ibig sabihin, sa iba't ibang mga aklat ng Biblia, mayroong binabanggit na tipan. Kaya kailangan po natin i-consider yung context po niyan. Kung titingnan natin dito, ito po ay yung pangako at pagkikipagtipan ng Diyos kay Noe na basta sila po ay pagtitibayan ng Diyos ang kanyang tipan, susunod siya ang si Noe sa sinasabi. Kailangan niyang lumulan sa daong kasama ang kanyang asawa at mga anak. At ang sabi nga doon ay pagtitibayan ng Panginoon ang kanyang tipan. Kaya nga nung matapos na yung baha, ay mayroong tanda itong tipan na ito kung saan ay nakita po yung tinatawag na bahaghari o rainbow. Ano po, tinatawag din po yan ay tanda ng tipan. Kay Abraham, binanggit din yung tipan, yung pagtutuli. Marami pong tipan sa banal na kasulatan. Pakikipag-usap, pakikipagkasundo yan ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya, ang Panginoon nangangako na basta maging tapat kayo sa akin, ay iingatan niya ang kanyang bayan. Pero kailangan din sumunod ang kanyang bayan kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pag dating doon sa tungkulin ng tao sa Diyos, ay merong specific na binabanggit. Kaya nga itong binasa natin, pati yung pagtutuli, pati yung mga paghahandog ng may dugo ng tipan kung tawagin, ay maraming mga talata na binabanggit po yan. Dito po sa Hebreo, mga kapatid, sa 8:7, ay yung nagkaroon ng kakulangan po dyan, ay hindi po yung hindi po yung, kasi kung 10 utos yan, ay binabanggit mo sa talatang 8 na ganito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila. Tingnan nyo ha, yung sa talatang 7, ang unang tipan ay kung mayroong kakulangan. Kasi kung hindi nagkaroon ng kakulangan ng unang tipan, ay hindi na sana nagkaroon ng ikalawa. Tapos sa talatang 8, mayroong nakitang kakulangan. Saan ang kakulangan? Sa kanila. So ang may kapagkukulang ho dito, yung taong hindi tumupad sa tipan. Kaya nga, nakipagtipan ng panibago kasi nagkulang yung tao. Kaya yung tipan, yung usapan, ay pumalpak at hindi tumupad yung tao. Ang tipan na nagkaroon ng problema, kakulangan, ay tao sa kanila. Ang linaw diyan sa talatang 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya narito, dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. Biro mo kung 10 utos yan, di gumawa uli ng bagong utos. Saan yan? Sa Israel din. Sa mga Hudyo din. Ibig mo sabihin, hindi tumupad ang tao, ang nagkaroon ng problema, hindi ang Diyos. Ang hindi tumupad ay ang tao, nagkaroon ng kakulangan sa kanila. Yun doon ang nandahilan kung bakit yung tipan na nung umpisa ay nagkaroon ng problema. Dahil sumira ang tao sa kasunduan nila at ng Diyos. Hindi po 10 utos yan. Brother Gomer. Tama yun, Brother Johnson. Ang kasunduan kasi dyan, susundin nila yung utos. Tama. Yun po yung, siguro balikan natin, Brother Johnson, sa
Dito po kasi nag-umpisa yung tipan na yan sa Exodo 19, ang talata po ay 5. Sabi niya rito sa talatang ito, 19:5, kung ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan